Buenos dias, damas y caballeros. Very much concerned itong si Senator Ping Lacson sa mental health or state of mental stability ni former Senate President Alan Peter Cayetano. Nakikita kasi ni Senator Ping Lacson na parang hindi na normal tulad ng sinabi ni Senator Erwin Tulfo, hindi na normal ang mga aksyon ni Alan Peter Cayetano. Nakikita naman natin sa mga video niya, he is going from being humble to portraying himself as the hero, as Ninoy Aquino, to portraying himself as God. Diba sabi niya, God cannot doubt me. Kumbaga, God, with His infinite wisdom, has no capacity or competence to doubt Senator Alan Peter Cayetano. Ibig sabihin, kung God cannot doubt Alan Peter Cayetano, walang K ang Diyos para pagdudahan kung ano man ang aksyon or gawain ni sa Alan Peter Cayetano. Ibig sabihin, mas matalino, mas powerful, mas magaling, mas almighty ang isang Alan Peter Cayetano. Kaya no wonder, binanatan siya ni running priest Father Robert Reyes, na kaibigan rin natin nung in-interview natin siya for the Philippine Daily Inquirer. No wonder, sabi ni Robert Reyes, malademonyo na itong mga pahayag at mga aksyon ni Alan Peter Cayetano, because if you pretend to be more powerful or as powerful as God, who cannot doubt what your action or your what is your plans in the politics or life or whatever, then if you're not God, then you must be the devil. Kaya demonic, sabi ni Father Robert Reyes. Kaya pati ito si Ping worried na. Oh my goodness, sabi niya, nagme-meltdown na si Alan Peter. He's breaking apart, he's falling apart. Nawawala na sa katinuan. At takot na si Ping, baka mag-suicide. Sabi ni Ping sa pahayag the other day, kawawa naman, sabi ni Ping, kawawa naman kung ano-ano na sinasabi. Parang malapit nang bumigay. Sana hindi matuluyang mag-meltdown. Ipagdasal natin na huwag makaisip, magpatiwakal. Nagiging suicidal na daw eh. So isa siguro sa mga dahilan dyan ay hindi lang siya nawala sa pwesto, kundi nawala siya ng power to protect him sa mga kaso laban sa kanya. Ngayon, vulnerable siya. At isa sa mga kaso, hindi lang yung puwera sa, yun, bailable pa yun, yung pagbibigay ng proteksyon sa kriminal, at nagiging party to crime, yung pagpatakas niya kay Bato de la Rosa at panggugulo sa Senado. Ang very serious threat kay Alan Peter Cayetano ay itong mga questionable project niya sa Diskaya Couple sa Taguig, costing 1.1 billion. Yan, kung kakasuhan siya dyan, plunder yan at non-bailable yan. At tuloy-tuloy na ang investigasyon ng DPWH dyan. Hindi magtagal, magpa-file na sila yan ng kaso sa Office of the Ombudsman. At kung ma-file yan sa Sandigan Bayan, then automatic maglalabas na ng Sandigan Bayan ng arrest warrant para kay Alan Peter Cayetano. So, panoorin natin itong update dyan. Kaya this might be one of the issues that's driving Alan Peter Cayetano mad. Nawawala na siya sa katinuan at sabi ni Ping, baka bibigay na to, baka mag-total meltdown na to, o baka magpatiwakal na si Alan Peter Cayetano because meron siya 1.1 billion
na questionable proyekto sa flood control, with the Diskaya couple, dyan sa Taguig, or several projects. So, panoorin ito. In fact, sabi ng kapatid niya si Lino Cayetano, mga more than 4 billion pa ata yan eh. Pero ito pa lang iniimbestigahan ng DPWH. Panoorin natin ito, and we thank Billionario.com for this video. Matapos ang halos isang taong investigasyon, nahaharap na sa matinding kaso ang tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Diskaya. Balikan natin ang mga lugar kung saan naghari ang kanilang mga bilyon pisong kontrata sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Opisyal nang may kaso ang tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Diskaya matapos ang halos isang taong investigasyon ng Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ at ng Senate Blue Ribbon Committee. Matapos ang nangyaring pag-aresto kay Curly noong nakaraang linggo, sinabi ng kanyang kampo na handa itong magpangalan ng nasa mahigit 100 pang individual na sangkot umano sa flood control scandal. Sa special report series na ito, babalikan natin kung saan-saang lugar na domina ng mga Diskaya ang flood control contracts ng DPWH. Isa ang Metro Manila sa mga rehiyon kung saan top contractor ng flood control projects ang siyam na Diskaya companies. Kabilang dito ang Taguig City sa taong 2022. Base sa DPWH Transparency Portal, mayroong 26 flood control projects sa lungsod sa taong ito na worth 2.6 billion pesos. Noong 2021, 2 lang ang nasungkit na proyekto ng mga Diskaya. Lumobo ito sa 11 projects worth almost 1.1 billion pesos sa kasunod na taon, dahilan para maging sila ang top flood control project contractor sa lungsod noong 2022. Lahat ng proyekto matatagpuan sa unang distrito ng Taguig. Bagaman walang bakas ng pagguho o matinding pagkasira ng mga proyekto, kapansin-pansin ang pagkakadikit-dikit ng coordinates ng ilang projects. Halimbawa na lang, ang tatlong construction of slope protection along Taguig River sa east and west banks, na bagaman halos iisa ang nakalagay na coordinates, aabot sa halos 300 milyong piso ang halaga. Napuntahan din namin ang kadugtong pa ng mga proyektong ito na nasa magkatabing lokasyon din, na bagaman hindi aabot sa 300 metro ang haba, nasa halos 200 million pesos ang halaga. Ayon sa isang mataas na DPWH official na nakausap ng BNC, hindi aktwal na basihan ng presyo ng isang flood control project ang haba nito. Pero, questionably umano pag nasa halos magkakadikit na coordinates matatagpuan ng multiple projects. Sa huling affidavit na inilahad ng Diskaya couple sa Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang taon, hindi kasama ang Taguig officials sa mga binanggit nito. Sinubukan din namin kunan ng komento ang kanilang abogado, kaugnay ng ulat, pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Ayon sa DPWH website, February to March 2022 ang contract effectivity dates ng 11 Diskaya flood control projects. Sa mga panahong ito, nakaupo bilang DPWH Acting Secretary si Roger Mercado, Metro Manila 1st District Engineer si Medel Chua, Congressman si Senator Alan Peter Cayetano, habang Mayor naman si PTV General Manager Lino Cayetano. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para Patay ka dyan, Alan. Paano ba yan? Noon pa pala, congressman ka pa. Magsama-sama na kayo hindi lang siguro na lumabas yung pangalan mo sa mga hearing ng Blue Ribbon ni Marcoleta dahil magkaalyado kayo. Ngayon, siguro hindi rin lumabas nung time ni Ping Lacson dahil siguro kahit papano mag-close kayo ni Ping noon. Pareho kayo mga senior members ng Senado. So dapat yung committee ni Blue Ribbon Committee ni ni Erwin Tulfo dapat bigyan nila prioridad itong pag-imbestiga dito sa 1.1 or almost 4 billion daw sabi ni Lino Cayetano na project, although 1.1 sa mga Diskaya yung iba pang mga contractor na favorite contractor ni Alan Peter Cayetano. Dapat iniimbestigahan rin yan. Kaya no wonder lahat ginagawa ni Alan para manatili as Senate President kasi
bilang Senate President at dahil hawak rin nila yung blue ribbon, kontrolado niya yung pangyayari. At kahit kasuhan man siya ng ombudsman, at least as Senate President, may magagawa siya to defend himself. Lalo na kung magbarikada siya dyan sa Senado. Pero ngayon, na wala na sa kanya ang power, vulnerable na siya. Lahat ng mga kaso pwede filean sa kanya. Pwede siya atakihin in illegal attack from Malacanang, from the ombudsman, parang mga kaalyado niya, sila o mga kasamahan niya sa Senado na yung may hawak ngayon sa Blue Ribbon Committee. So siya at saka kapatid niya, si Pia Cayetano, very open to attacks, very open to legal and political attacks. Kaya no wonder, hindi na alam kung anong gagawin ni Alan Peter Cayetano. He is now portraying himself as Ninoy Aquino and as God. So, I agree talaga with Ping Lacson na mukhang may mga signs na talaga na nagpapakita na Alan is losing his mind. Alan is really in danger of harming himself or hurting himself. So, sana bantayan na siya ng mabuti at payuhan siya ng asawa niya at saka ng mga kamag-anak niya. Okay? So, sige. Hanggang dyan na muna tayo. Again, Happy Father's Day to all. Thank you very much everyone for watching and see you in my next vlog.